lighthouse. This is the lighthouse of the gospel. Kaya ito pong church, ang church po ay hindi building. Ito'y building, pero ang church ay tayo. Kaya salamat sa Panginoon na lahat tayo nagkakatipon dito na iisang layunin. Na ang layunin po natin ay purihin ang Panginoon, ay iangat natin ang pangalan ng Panginoon, hindi po yung ating sarili. At ang layunin po ay pag-aralan ang kanyang salita, apply sa ating buhay at sa ating paglilingkod, tayo po ay magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Lighthouse. Napakahalaga po yan. May makikita yung lighthouse, yung may ilaw sa taas. See? Lighthouse. Ang ilaw natin walang iba kundi ang Panginoon. Pero sabi ng Bible, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. You are the light of the world. Let your light so shine before men. Pag gusto natin ng ilaw, kasi ang mundo po ay napakadilim sa kasalanan. Inyo ba na-observan, mas terrible na ngayon ang kasalanan? Ewan ko lang po, pero tayo napapaligiran ang sanglibutan, napapaligiran ng iba't ibang uri ng kasalanan. Na yan po ay gawa ng impluensya ng dyablo sa buhay ng mga tao. Terrible na ngayon. Alala ko, mga bata noon kami sa school, bawal sumagot sa magulang, bawal sumagot sa teacher. Yung teacher namin noon, nambabato ng chalk, nambabato ng eraser. See? Pero ngayon, hindi mo na pwedeng gawin yan. Sa Bible College nga noon, namamalo ako eh. Minsan, 14 of them, pinalo ko. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kinainan nila ay iniwanan at naglaro ng basketball. Pinatawag ko sila. Mukhang kasama ko noon, si Manny, yan, pinono eh. 14, palo. Sabi nung isang pang-apat, sabi niya, Pastor, birthday ko ngayon. Sabi ko, happy birthday, dapa. Pagkatapos ko, pambira, sakit ng braso ko. Pero makita nyo, yung mga pinalo niya, andyan, ang mga nagpapastor na. Pero gawin mo ngayon sa mga estudyante, Bible student, kakasuhan ka na ng magulang. Hindi na. Sabi ko ako, hindi ako mamalo ngayon. Pero kung inyong nanamnamin ang palo, madaling mawala. Pero ang salita ng Diyos kung tumatalab, yun ang hindi nawawala. Kaya maraming mga anak ngayon, mga spoiled, hindi nakatikim ng palo. May nakausap ako, 18 years old, hindi ako nakatikim ng palo sa tatay ko. Una, hindi ko nakita yung tatay ko. Kala niyo yan? Alala ko yung si Preacher Meljon. Doon pa kami sa may dating nightclub. May bilin bago kami umalis, nagpipray, bago kami mag-pray, binibilinan ko. Sabi ko, ikaw, Meljon, doon ka sa kanan ng mama mo, ikaw, Michelle, ay sa kaliwa. At kung kailangan nyo ng tubig, may baon tubig si mama mo. Opo. At pag huwag kayo maglalakad-lakad habang ako'y nagpipreach. Abay, nakita ko'y naglalakad-lakad. Tinitingnan ko. Abay, nung lumingon sa akin, para nakakita ng aswang eh. Diretso doon sa nanay niya. Kami pa uwi na, mayroong kotse noon na, kotse-kusihan. Pauwi kami, umiiyak. Huwag daw siyang paluin. Ba't ka umiiyak? Huwag niyo akong paluin. Sabi ko, bakit? Magagalit kapitbahay. Bakit? Iiyak po ako. Hindi problema yan. Ilak ang pinto, ilak ang mga bintana. Pero ngayon mo, pastor na. Si Michelle, asawa ng pastor. Kapatid, ang Bible, hindi ho yan nagkakamali. Always train them. We need a proper training. Don't spoil your kids. If you spoil them, there will be problem when they grow up.
Nasa Bible college po ako, hindi ko, ano man problema sa Bible school, hindi ako makatawag, hindi ko pinaalam sa tatay ko. Kamuntik na ako mapauwi. Yun na sana, last, uwi na ako. Pero hindi ko pa rin sinabi. Siguro naawa sa akin yung pastor. Sabi, sige, last chance na yan. Pag naulit pa yan, uwi ka na. Sabi ko, opo. Nung umuwi ako, nung graduate na. Wow! Ha? Mabait naman yung pastor. Kaya salamat sa Panginoon. Okay, open your Bible. Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Thank you, quartet, sa kantang yan. Thank you, choir. At sa presentation ng mga bata. Salamat sa mga Sunday school teachers na nagtuturo sa mga bata. Are you happy today? Okay. Tayo po magsayang lahat bilang pagalang salita ng Diyos. Hebrews chapter 3 from 7 to 19. Basahin natin responsibly. Ano po? May Bible po kayo? Dito sa mga bisita po namin, dito po sa CBBC Christian Bible Baptist Church, we required every member to have their own Bible. Kaya bawat isa may Bible. Babasahin ko po ang verse 7, you read verse 8. Basahin ko po ang verse 7. Verse 7, wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. But exhort one another daily while it is called today. Let any of you be hardened through the deceitfulness of sin. While it is said, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation. But when whom was the grief 40 years, was if not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness. So we see that they could not enter in because of unbelief. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, maging batayan ng mensahe. Dalangin po namin na ito ay bigyan namin ng pansin. At dalayan ko, Panginoon, na ang bawat isa ay maging attentive, makinig, at Banal na Espiritu, kayo po ang magturo na matutunan po namin ito aming sundin. At kung meron po dito hindi pa nakatiyak ng langit, huwag niyong papayagan na uuwi na walang katiyakan. Lord, please, at hindi po ang mga tumanggap na sila'y sumunod sa tubig ng bautismo. Patawad po sa aming makasalanan, ito ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Be seated, please. Siguro napapansin nyo na ako ay minsan ay papilay-pilay, pero hindi naman po ako pinalo ni Ma'am Del. Ano po? Ako po'y nadali ng gout. Sino sa inyong nagkaroon ng problema sa gout? Nakakain ka ng kontra. Masakit, grabe. Pero ngayon, ayos na. Naglaro kami ng basketball, may bumili ng pansit. Pinakain ako ng pansit at yung pala may atay ng manok. Kaya wag kayong kakain ng atay ng manok kung may gout kayo, problema sa gout. Ibig sabihin, mataas ang uric. Okay. Sana po nagkaintindihan tayo. May nawawala yung isa kong...
pages po ito. Binasa ko yung kanina. Wala bang nakukulo? Pasensya na po. Matanda na itong pulpito. Okay, wow. Tandaan po natin itong mga binasa natin sa New Testament. Actually, ito ay kasaysayan ng bayan ng Diyos. Yung Israel, na sila po ay ang plano ng Panginoon sapagkat sila ay dating alipin ng mga sa Egypt at si Moses ay ginamit ng Panginoon para sila ay dalhin. Ang plano ng Diyos ay makarating sa Promised Land. At ito po ay mayroong mga inilalarawan na sa individual na buhay ng Kristiyano na dapat natin makuha ang mensaheng ito, mga kapatid. Kaya itong ating binasa ay tungkol sa naging kalagayan ng bayan ng Israel. Kaya nga po ang pamagat ng mensaheng ito ay this message is for you and for me. Yan title. Very special. This message is for you and for me. Kaya kasama po ako. Sa isang salita, ito'y para sa atin. Pag tinamaan ka, tinamaan din ako. Kung parehas natin ginagawa yung mali. Are you listening? Tandaan po natin mga kapatid, this is for you and for me. Sabi po doon sa verse 7, wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if ye will hear my voice, harden not your heart. Mga kapatid, sa tuwing mayroong pastor na tatayo sa pulpito at magdadala ng mensahe, that is not the word of the pastor. Kasi ang sabi doon, wherefore, as the Holy Ghost saith. Why? Because the Bible, the Word of God, is inspired Word of God. Ibig sabihin ng inspired, ito po ay pure Word of God, na ito po ay pinasulat ng Diyos sa mga taong tinawag niya, na yung po ay dinidikta niya sa mga tao. Kaya yan po ay tao ng Panginoon. Ibig sabihin, sila po yung mga secretaries ng Diyos, isinulat ang 66 books, at ito po ay pure Word of God. Kaya sabi sa 2 Timothy chapter 3 and verse 16, all the Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya sabi diyan, wherefore, as Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice. Are you willing to hear His voice? And look at verse 15. Sabi sa verse 15, while it is said, today, if ye will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation. Harden not your heart. Pag narinig nyo ang salita ng Diyos, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. This is God's voice. Mahal na mahal ng Diyos ang bayan ng Israel. Mahal na mahal din po tayo ng Panginoon. In other words, we are Jewish spiritually because the Jewish there are the Israel is the land of God. Kaya nobody can defeat Israel. Parang hindi kayo niwala. So, every time na makikinig tayo ng salita ng Diyos, isipin natin na ito ay para sa iyo. Para sa kinauukulan. Para sa akin. Para sa iyo. Minsan kasi po, pag nakikinig tayo ng preaching, ay lagi nating naiisip yung mga wala. Ang iniisip natin yung iba. At sasabihin natin, naku,
bagay na bagay ito minsan ito sa mga wala ngayon. Ano? Sayang naman, wala sila. Ang Diyos hindi magpapadala ng mensahe sa mga wala. Ang Diyos magpapadala ng mensahe para sa mga naririto. Kaya nga, ang dapat po tayo ay may pusong mapagpakumbaba, marunong tumanggap na ang salita ng Diyos. Kasi kung ang salita ng Diyos ay hindi natin tatanggapin, kaninong salita ang ating tatanggapin? Are you listening? Kaya pag ang tao hindi naniwala sa Biblia na salita ng Diyos, may diferensya. Ang iba naman kulang pa daw ang Biblia. Kaya dinagdagan ito ng Catholic ng another six books, yung Apocrypha. Kaya hindi po yung salita ng Diyos kasi ang sabi ng Maccabeus, sa 2 Maccabeus, kung ako'y nagkasala, ako'y patawarin. Ang Diyos hindi nagkakasala. Ang Mormons naman, naglagay pa ng Book of Mormons. Without the Book of Mormons, the Bible is not complete. Ang sabi ng Bible, ay, all Scripture, itong sinulat na ito, mawalit kumplito na ito. Hindi dapat dagdagan, hindi dapat bawasan. Sabi ko, kailan lumitaw itong Book of Mormon, 1700? Kailan ang Bible? Tandaan po natin, malayong malayo. The Bible is already complete. Amen? Kaya, ito hindi para sa wala. Ito para sa mga nasa ating naririto. Mahal na mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Tandaan po namin, ang nakalulungkot na problema sa attitude ng ibang mananampalataya, kaya hindi nagiging aware sa pangungusap ng Panginoon, ay yun pong attitude na yun. Sayang, wala siya. Naku, tamang-tama sa kanya. Kalahin mo, hindi tumama sa kanya, pero sa iba tumama. Ha? Tandaan po natin mga kapatid, ang ating text ay nagsasalaysay na pinakamalungkot na nangyari sa Israelita. Ang hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Can you imagine? Ang plano ng Diyos ay dun sila sa promised land. Pero bakit sila hindi nakapasok? Sa totoo lang, yung pong 12 spies na inutusan ni Moses, ay pagbalik nila, sila ay nagkaroon pa ng division. Yung 10 ay iba ang kanilang nakita. Yung 2, iba ang kanilang nakita. Pinaobserbahan yung promised land. Ang nakita nung 10 ay yung malalaking, yung ni Anakims. Yung mga anak ni Anakims, yung mga higanti. Sabi, hindi tayo makapasok dyan. Nung ang report niya, bakit? Ang daming mga giants. Kung itutumbas natin ang ating sarili, ay tayo ay parang tipaklong, grasshopper. Yun ang nakita nila. Alam niyo, maraming Kristiyano, kaya hindi maging matagumpay ang buhay. Ang nakikita natin, laging problema. Tandaan natin ang solusyon. Walang problemang walang solusyon. Amen? At ang tagumpay pag nasolusyonan. Ano ang problema ay mayroong solusyon. Pag ikaw ay natakot gawa ng problema, ang nakita mo, ang laki-laki ng problema at ang liit-liit ng Diyos. No! Any problem, how big problem is, God is still bigger than the problem. Kaya nga sa mag-asawa, hindi divorce ang solusyon. Nagkakalbitan na. Ha? Normal lang na may problema. Pag wala kang problema, kakaiba ka. Oo. Kaya, ating makita rito mga kapatid na sa ating pag-aaralan ay ano ba ang naging problema ng Israelites? Ano ang naging rason kung bakit hindi sila nakapasok sa Promised Land? Yung report ng 10, negative. Ang report ng 2, ni Joshua at saka ni Caleb, ay positive. Excited sila. Alam mo ang nakita nila doon? Ang ganda ng lugar! Kompleto! Ang daming prutas! Wow! Look at yung mga prutas doon. Yun ang nakita nila. Ang nakita nila ay dakila ang Diyos. Ang daming pagkain. Ganun naman talaga ang baptist eh.
Pagpagkain na nakita, what a great blessing. Ha? Ang nakita nila ay kadakilaan ng Diyos. Yun ang dapat nating makita, mga kapatid. Kinakanta natin, my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Why do you quit? Why is it that you're slow coming to church? Why are you not involved in the ministry if God is great? Meron ba tayong maikikwento, mga kapatid, yung greatness ng Diyos sa buhay natin? Ano maikikwento natin? God allows the problem para mayroon kang maikwento. Walang purpose ang Panginoon na sirain ng ating buhay. Are you listening? So, ano kayang bakit kaya sila hindi nakapasok? Ang design ng Panginoon sa kanyang tao, mga kapatid, sa kanyang mga anak, ang plano ng Diyos, ang disenyo ng Diyos, tayo'y pagpalain. Tayo'y pagpalain. Yan ang disenyo ng Panginoon. Every day ng ating buhay, never na ikaw ipahamak ng Diyos. Kaya tandaan natin, mga kapatid, na ang plano ng Diyos, tayo ay kanyang pagpalain. Ang gusto ng Diyos ay pagpalain tayo. Pag gusto ng Diyos sa mga Israelites, sila ay pagpalain, makaalis sila sa pagkaalipin ng Ehipto at mapasa kanila ang lupang pangako. Yan ang nais ng Panginoon. Tandaan po natin, masarap makakita ng pagpapala, pero mas masarap makaranas ng pagpapala bilang Kristiyano. Hindi lamang dapat makita, kundi maranasan natin. If God can bless Caleb, if God can bless Paul, if God can bless any Christian, God can bless you too, and God can bless me too. Kaya ang tanong, bakit kaya hindi pinagpapala? Tandaan po natin, hindi lang tayo iniligtas ng Diyos. Ang disenyo niya ay tayo pa'y pagpalain niya. Pero tandaan natin, lagi may kontra. Satan is always attacking Christians. Pero yung nasa kanya na, hindi niya na yung ina-atake. Kaya sabi doon sa John chapter 10, verse 10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. That is Satan. Sabi niya, but the thief, sino magnanakaw? Magnanakaw ng oras. See? Magnanakaw, sino yun? Satan. The thief cometh not, but to steal. Ninanakaw yung oras natin, ninanakaw yung para sa Panginoon. Ha? Ninanakaw yung paglilingkod natin. Siya'y humahad lang. To steal and to kill. Maraming pinapatay ng mga Kristiyano, mga kapatid. Pinapatay yung kanilang pananampalataya. Dati on fire sa Panginoon. Now, parang freezer. Napakalamig. Sobrang panlalamig. To kill and to destroy. Hanggang sa masira ang kanyang buhay. Yan ang disenyo ng Diyos. Ang trabaho ngayon ng dyablo, atakihin ng mga Kristiyano na umalis kayo sa simbahan, umalis kayo sa iyong pananampalataya, atakihin ng mga Kristiyano na huwag kayong maniwala sa kanilang unbelief. Pero ano sabi ng Panginoon? I am come that they might what? That they might have life, that they might have it more abundantly. Kaya kung ikaw ay ligtas at tiyak mo ang langit, purihin ang Panginoon. Amen? Pero ang nais ng Diyos ay hindi ka lang maligtas, kundi ikaw ay kanyang pagpalain. Di ba nakaka-bless yun? Pambihirag niya, ang gusto kong marinig. Nakaka-inspired naman, ang gusto pala ng Diyos, ako'y pagpalain. Paano kaya ako pagpapalain ng Panginoon? Ang sabi ng Bible, kung ikaw ay nagsisi ng kasalanan, tinanggap mo si Kristo na sariling tagapagligtas, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Sabi ng Bible sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Now, sabi ng Bible, anak ka ng Diyos, pero kung puro hinagpis
at sama ng loob at lahat ng mga tampururot ay nasa iyo, puro hinanakation. Ang lumalabas sa bibig mo ay hindi dapat ganon. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang dapat ang nakikita sa atin, ikaw ay masaya at may kapayapaan. See? Anak ka ng Diyos, ang lumalabas sa bibig mo, pagmumura. Sama ng loob. Alam mo yan, magulang mumurahin yung anak niya. Oh, sino ba minumura mo? Anak mo yun. Anakan ko dito, mga rebelding mga anak, mumurahin ng magulang. Hoy, kung wala yung magulang mo, wala ka dito. Kaya sabi ng Bible, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Yan ay nasa Bible. Amen? Kaya, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat ang makita sa atin, tayo'y masaya. Sabi mo, anak ka ng Diyos, ay bakit ang lungkot-lungkot mo? Lalabas na yung mga salita. Kasi yan si Anos, kasi yan si Anos. Alam nyo, ang lahat ng pagsisisi ibibigay sa tao. Wala siyang kasalanan. Siya lang yung perpekto. Ay kung perpekto siya, dapat masaya. Mga kapatid, ang dapat na makita po natin sa Kristiyano, laging masaya. Ano mang lagay ng panahon. Kaya may kanta tayong, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Kung malungkot ka, paano mamahalin ng Panginoon? Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen? Pero kung malungkot ka, ngayon iniisip mo, anong oras kaya ito matatapos? Ay tapos ka. Alam niyo, pag ikaw ay Kristiyano, huwag puro reklamo. Sama ng loob. Ang pangit naman nun, masama na yung loob, masama pa ang labas. Huwag naman. Alam mo, may yung mga salita ng mga sinaunang mga istambayan, sabi, bakit ganyan ang buhay mo? Baduy naman. Bakit ganyan ang mga lumalabas sa bibig mo? See? Hindi dapat. Kaya mga ganyan mga tao, mga lumalabas ay puro reklamo, wala ka makikita pagpapala ng Diyos. Kahit ikaw ba'y lalapit sa taong mga nagmumura? Nakakatakot yun ah. Are you listening? Tayo mga anak na ng Diyos. Kaya, tingnan niyo po pero itong mga Israelites, bakit hindi sila nakapasok sa promised land? Kahit na pinangako ng Diyos sa kanila ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi, tingnan niyo, doon sa ilang, sa wilderness, akalain mo yun? Sa wilderness, doon sa ilang, doon sa ilang, nakakailang. Kasi ilang silang taon na nagpaikot-ikot doon. Ay dapat, sabi nga ng Bible, 40 days lang. Pero ilang taon sila nagpaikot-ikot? 40 years. Ay nakakailang nga sa ilang. Kahirap ng buhay na 40 years na, tapos wala ka pang accomplishment sa Panginoon. Ang hirap nun, 40 years old ka na, ang ugali mo, ugaling bata pa. Tapos iisipin mo mag-asawa na. Anong gagawin mo? Ay dapat lumago naman tayo. I said, lumago naman tayo. Amen? Kaya, samantalang pwede palang 40 days. Can you imagine? Gusto kang pagpalain ng Panginoon right now. Pero dapat kumbinsihin mo ang Diyos na ikaw ay dapat pagpalain. Di ba pag nag-a-apply ka ng trabaho, ano ipapakita mo? Resume. Yung resume mo, nagsasabi kung sino ka. Kung ikaw ay karapat dapat nilang tanggapin. Ay, ganun din sa Diyos eh. Paano ka pagpapalain, hindi ka malang marunong pasalamat sa Diyos? At ang lalabas pa sa ano mo, ireklamo. Parang ayaw mo na talagang may Diyos eh. Bakit ang Diyos ganyan? Samantalang yung kapitbahay ko, nagmumura din. Ako nagmumura din. Siya pinagpapala niya.
Ba't binintangan pa ang Panginoon na bias? Ha? Mga kapatid, ano ang naging problema nila? Una, ang naging problema nila, they doubted the Lord. Sila'y nag-alinlangan. Ito ang pinakamapanganib sa ating buhay, mga kapatid, na tayo ay mag-alinlangan sa Diyos. Mag-doubt. Ano ba ang tawag sa Tagalog? Magduda. Kaya pagdududahan mo ang Diyos. Grabe ka naman. Ayun ang nangyari sa kanila eh. Ha? Paniwalaan mo ang Diyos. Huwag kang magduda sa Panginoon. Sa lahat na pinagdadaanan ng buhay mo, tanging ang Diyos lang ang pwedeng magkaroon ng dapat pagkatiwalaan. Wala iba. Siya ang may hawak ng ating buhay. Siya ang may hawak ng lahat ng pagpapala. Ang maganda, malakas ang iyong relasyon sa Kanya. Amen? Yun ang dapat natin hanapin. Paano malalapit ang aking puso sa Panginoon? Paano ko mai-impress, hindi ma-impress, paano ko siya makukumbinsi? Panginoon, ako'y pagpalain niyo. Paano ko siya makukumbinsi? Nasa simbahan ka, pero tulog ka. Nasa simbahan ka, pero hindi ka nakikinig. Ang inaasikaso mo, cellphone mo. Ang maganda, isara mo yung cellphone mo, buksan mo ang tainga mo at puso mo. Gusto natin tayo pagpalain ng Panginoon. Ano magiging pag-asa mo, kapatid? Ha? Kaya hindi sila nakapasok sa promised land is because of their unbelief. They become double-minded. Pag ikaw ay nagduda, ay siguraduhin ko na ikaw ay double-minded. Ano sabi ng Bible? A double-minded man is what? Unstable in all his ways, not in some ways. In all his ways. Para yun ang liligaw. Saan man ang buhay mo, magkalayo ang bahay mo, pupuntahan kita. Kasi mahal na mahal kita. Huwag lang uulan. Kalahin mo yan. Yan ang kondisyon. Minsan ganun ang Panginoon. Panginoon, magsisimba ako pag pre-provide mo. No. Hindi ganun ang kondisyon ng Panginoon. Show your belief. Show your faithfulness. Show your consistency. Are you listening? Ano sabi dun sa Romans 14, verse 23? Ang sabi doon ay, for whatsoever is not of faith is what? What? It is sin. Katulad niyan. Pinopromote ko yung 5,000 seat auditorium. Anong nasa isip mo? Saan kukunin yan? Magkano kailangan? May nagtanong sa akin, magkano kailangan? Sabi ko mga 250 million to 300 million pesos. Saan natin kukunin yan, pastor? Sa Diyos. Doon sa San Luis, meron na tayo doon, San Luis, Batangas, may property na. Tapos sabi ko, magtatayo tayo dito ng temporary building na kasya ang 300. Sabi niya, pastor, saan natin kukunin yung pera? Saan tayo kukunin ng pera? Ay, sabi ko, sa Diyos. Saan pa ba? Ang resources nasa atin, pero ang source ay ang Panginoon. Amen? Imposible yan, pero tandaan natin, ang specialty ng Diyos, imposible. Imposibleng tayo'y maligtas, tayo'y makasalanan. Sabi ng Bible, tayo may hatol patungo sa impyerno. All of us, we are on our ways going to hell. But Jesus came, died on the cross of Calvary, shed His blood. That's why we are redeemed, but not by the precious things, but by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Kalahin mo yan? Napagandang ginawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan lang po lumago tayo sa pananampalataya. At ang paglago sa pananampalataya ay hindi yan overnight. It takes time. Kaya may discipleship. Kaya kailangan mo ng discipleship.
Ang iba ayaw ng discipleship. Yan ang program ng simbahan. Pag program ng simbahan, discipleship, discipleship. Ang iba kasi gustong i-secularize. No. Secular, doon sa secular school. Pero tayo nasa Sunday school. Dapat Bible. Amen. Kaya hindi lumalago ang pananampalataya kasi walang naririnig. Ano sabi ng Bible? Faith cometh by and hearing by the Word of God. Hearing by the Word of God, hindi chismis. Ay, grabe ang ginagawa ngayon ng chismisan sa media. Grabe. Terrible. Pero hindi mo nakikita nagsusulwining. Tingnan niyo, kaya kasalanan din po natin mga kapatid, ang mag-alinlangan sa Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan sa Kanya. Kaya ang tanong natin agad, do you know that if you die, you are going to heaven 100%? Baka, walang hindi ganun. Sure or hindi pa. Pag sinabing sure, how did you know that you are going to heaven? Because I repent my sin and receive Christ in my heart as my personal Savior, that He died, buried, and rose again. Yan ang nasa Bible. But as many as receive Him today, give Him power to become the sons of God. Kaya yung pag-aalinlangan, napakalaking kasalanan natin yan sa Diyos. Sa Hebrews chapter 3, verse 12. Ano sabi ng Bible? Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Wow! Ang sabi diyan, nakalagay po diyan, sa chapter 3, verse 12 ng Hebrews, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart. Pagka ikaw may unbelief, gawain ng evil heart. Hello? Mag-iimin naman tayo para nagkakaintindihan tayo. Pag ikaw yung meron ng unbelief, ano mangyayari sa iyo? In departing from the living God. Palayo ka na sa Panginoon. See? Akalain mo yan, pag ikaw ay sumama ang loob sa isang tao o kanino man, at ikaw'y lalayo, hindi na ako sisimba-simba dyan. Sinong lumayo? Sinong lugi? Lugi ba ang Panginoon? Ang sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sino bang nagligtas sa iyo kundi ang Panginoon? Are you listening? Kapag hindi mo naayos ang iyong doubt problem, pag hindi mo yan naayos, mga kapatid, that will lead you to disobedience. Pag nag-alinlangan ka sa Panginoon, it will lead you to disobedience. Hindi ka na magiging masunurin. See, kaya marami ka ng critics. Dati-dati, purim-puri mo ang simbahan, purim-puri mo yung Sunday school teacher mo, pero ngayon, no more. Bakit? Because of your unbelief that leads you to disobedience. Mga kapatid, anumang mangyari, ang Diyos is bigger than our problem. God is bigger than our problem. Are you listening? Sabi mo, bakit? Kasi hindi ka naman naniniwala at nagtitiwala. Naniniwala ka ba sa Diyos? Opo. Nagtitiwala ka ba? Opo. Ay, bakit ka lumalayo? Kaya sabi ng Bible, draw nigh to God, and God will draw nigh to you. Amen? Manny, halika sandali. Amen. Bayaan natin muna si Manny ang Diyos, ha? Bayaan natin ang Diyos ngayon ay pangit. Okay. Nakalagayan. Ako yung believer. Sabi ng Bible, draw nigh to God, and God will draw nigh to you. One step forward. Sabi ng Bible, God will draw nigh to you. Draw nigh to God, and God, ang mahina, mabagal ang Diyos natin. Draw nigh to God, and God, ayun, ay lalayuan mo yun. Diyos, siyang nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Ano mangyayari sa buhay mo? Thank you. Ano mangyayari sa buhay mo? So they doubted the Lord. Hindi natin makapasok yung promised land. Hindi natin kailan mangyayari ang 5,000 seating capacity? Kung hindi man mangyari, at least may plano. Ikaw walang plano, kahit na isang upuan lang.
Mas maganda po mayroon tayong plano. Pag ang Diyos may approval sa plano natin, ibibigay ng Panginoon yan. Amen? So they doubted the Lord. Number 2, they disobeyed the Lord. They disobeyed the Lord. Ang pagsuway ay resulta ng ating pag-aalinlangan. Ang napakadelikado kapag sinuway natin ang Diyos. Bakit po delikado? Look at in Deuteronomy chapter 11. Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 28. Behold, sabi diyan, behold, I set before you that before you this day a blessing and a curse. Blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I commanded you this day to go after other gods which ye have not known. Kaya paglayo mo sa Panginoon, lalapit ka sa mga hindi mo nakilala, na walang pagkatakot sa Diyos, walang pagkakilala sa Diyos. At sasabihin niya sa iyo, ay kaya ayaw ko dyan magsimba eh. Ayaw mo na. Saan nagsimula yun? Pag-alinlangan. Tama? Nung mag-alinlangan, ang result, they disobey the Lord. Are you listening? And number 3, they departed from the Lord. They departed from the Lord. Tandaan natin mga kapatid, sila'y lumayo sa Panginoon. Ang pinakadelikadong lugar sa buhay na ito ay yung lugar na malayo sa Diyos at sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, I've been there before. 1970, I got saved. 1971, I backslide, and the Lord chastised me. Ang hirap ng malayo sa Panginoon. Wala kang kagalakan. Mga kapatid, walang kagalakan. Tandaan po natin, lumihi sila sa Panginoon, lumayo sa Panginoon. Kaya dapat nating tiyakin. Alam mo pag anak ka ng Diyos, nasa puder ka ng Diyos eh. Nasa puder ka ng Diyos. God owns you. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, ye are not your own. Ye are of God's. Kaya nasa puder ka ng Panginoon. Pag lumayo ka sa Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Sabi nga ni Pablo, mahirap ang sumipa sa matulis. Kaya mayroon isang nagtatrabaho sa Taiwan. He's coming para mag full-time sa ministry. Sabi ko talaga, Pastor, I've been 8 years hiding from the Lord. I know He is calling me. But I made a decision. Whatever happens, I'm going to obey Him. Why? Maaaring nandito ka, pero ang puso mo'y malayo sa Diyos. Hindi natin kayaning lukuhin ang Diyos, mga kapatid. Are you listening? Alam ng Panginoon ang from head to foot. Alam ng Panginoon ang ating buhay. Naalala niyo yung prodigal son? Yung prodigal son, naalala niyo? Kinuha yung kanyang manang kayamanan. Lumayo sa tatay niya. Lumayo. And live a life na sabi ng Bible ay riotous living. Pag sinabing riotous living, buhay na walang direksyon. Kahit na magkano ang ipon mo, dala-dala mong pera, di malita pa yan, mauubos yan. Mauubos yan. Pero ang prinsipyo ng Bible, hindi na uubos. Lumayo ka sa tatay mo. Miserable ang buhay mo. Akala niyo nagtapos halos makisalo sa baboy. Pagkatapos siya tumayo. Bakit ganito ang buhay ko? Samantalang katulong ng tatay ko sa sarap ng pinapakain. Nagkasala ako, babalik ako sa tatay ko. Kaya kung ikaw ang nakakaalam ng buhay mo, it's between you and God. Ikaw ang nakakaalam ng relasyon mo sa Diyos. Pinakamasayang buhay, yung nasa kapiling ng Panginoon. Ibig sabihin, maayos ang relasyon mo sa Panginoon. Are you listening? Amen?
Tandaan po natin mga kapatid, kahit gaano ka kasagana, pero kung nabubuhay ka ng malayo sa ama mo, mapapahama ka. At pagkatapos na pahama ka, sino sisisihin mo? Yung ibang tao, hindi yung sarili mo. Bakit? Pinatigas mo yung puso mo. Ano man ang mangyari kapag ikaw ay malapit sa Diyos, ikaw ay secured. Amen? Ikaw ay secured. So the problem of their doubt, of their disobedience, and their distance from the Lord, buksan niyo po sa Sipanaya. Okay, buksan natin si Sipanaya chapter 3. Ang sabi ng Panginoon ay ito. Hindi ko ito tatapusin ngayon. Kaya huwag kayong absent mamaya. Habang tumatagal, sumasarap eh. Amen? Okay. So, Sipanaya chapter 3 verse 1 and 2. Ano sabi ng Bible? Woe to her that is filthy and polluted, to the oppressing city. She obeyed not the voice. She received not correction. She trusted not in the Lord. She drew not near to her God. Yan ang bayan ng Diyos na naglalarawan ng mga anak ng Diyos. Ang sabi doon, woe to her. Alam niyo yung woe, ang ibig sabihin, kawawa. Woe. Sinabi ng Panginoon yan, mismo mula sa bibig ng Panginoon, woe to the Pharisees and hypocrites. Kawawa sila. Kawawa. Alam niyo ba, kahit tayo napapaligiran ng anumang klaseng mga kasalanan, tandaan natin mga kapatid, tayo ay nasa puder ng Diyos. Wala tayong katatakutan. Are you listening? Yan, sabi po ng Bible. Ang sabi ng Biblia ay, she obeyed not the voice. Hindi sila makinig sa salita ng Diyos. She received not correction. Pag ang tao ay hindi mo na kayang i-correct, ang laki ng problema niyan. Pag ang anak mo hindi mo kayang i-correct, naku, ang bihira. Ang laki ng problema niyan. Sabi ko nga sa inyo, hindi po tatay ko ang nagbago ng buhay ko. Bagaman ang tatay ko ay disciplinarian. Ako lahat ang nagtamo kasi ako ang panganay. Ako lahat nagtamo ng lahat ng pahirap. Ay grabe. Laki po akong probinsya. Hanggang ako'y nag-asawa, hindi po kami nakatikim ng gas stove. Sabihin ko po sa inyo. Hindi kami nakatikim ng gas stove. Ako nangangahoy sa bundok. Ay, ewan ko. Pero kung alam niyo pa, yung mga taga-probinsya alam yun, sa itaas ng Abuan ay mayroon 2 kahoy, inilalagay doon ang sinibak na kahoy. Sinong nakakaalam pa niya, nakakaalaala? Marami pa rin pala. Salamat sa Panginoon. Sisibakin mo yan, kukunin ko. Ay, gusto kong panggatong namin ay tamang-tama sa 1 linggo. Kaya halos hindi ko kaya. Mahina po ako sa balikat eh. Dito ako sunong, kaya ang liig ko malaki. Sinusunong ko yun. Halos hindi ko kaya. Pero kailangan kong gawin kasi kailangan kong sundin ng tatay ko. Meron kaming 6 na kulungan piggery. Ako naglilinis, wala kaming faucet. Manual pump. Laki po akong hirap. Hindi ko pinagsisihan yun. Alam mo, namatay ang tatay ko matagal na. Nakarating yun dito. Ang nakakalungkot lang, nung siya'y nagkasakit ng diabetes, ay nabulag siya. Habang matagal na siyang namatay, pag naalala ko, nagpapasalamat ako sa tatay. Lord, thank you sa tatay ko. Kasi siguro kung hindi gawa ng tatay ko, wala ako. Kasi ayaw ko talaga sa Bible College. Siya ang nag-motivate sa akin sa nanay ko. Kaya mga kabataan, kung ang magulang nyo ay maayos, sundin nyo. Kaya maayos na prinsipyo, mga kapatid, ang kailangan natin salita ng Diyos. Kaya sabi doon, she received not the voice. She received not correction. Ano pa? She trusted not in the Lord. Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, kanino ka nagtitiwala?
Satan offers a lot of things, but never offer a heavenly things. Sabi ng Bible, be not deceived. She drew not near to her God. Ang bayan ng Panginoon, mga kapatid, ay makita natin na pinalibutan ng mga bagay na para lalo pang lumayo sa Panginoon. Yan ang dapat nating ingatan. Kaya sabi ng Bible sa James chapter 4. Tingnan niyo po, James chapter 4. Mayroon pa akong 4 minutes. Tatapusin ko po ito. James chapter 4, verse 4. Ang sabi ng Bible, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of this world is what? Enemy of God. Do you want to be blessed if you are enemy of God? Sino yung enemy ng Diyos? Hello, sino ang enemy ng Diyos? Satan! Kaya ang enemy ng simbahan ay hindi po yung mga taong naninira. Hindi po yung mga taong naninira. At hindi po yung mga taong mga umaalis. Hindi sila ang kaaway ng Diyos. Ang kaaway ng Diyos ay dyablo. Pero, bakit mo sisiraan ang gawain ng Diyos? Baka lumapit sa iyo si Satanas. Aba, pambira, inaagawan mo ko ng trabaho. Insecure ako sa ito, Roy. Mga kapatid, ito'y sabi ng Bible. At alam mo, pagkaibigan ka ng sanglibutan, kaladkarin ka ng mga taga-sanglibutan. Kaya pag sinabi ng mga taga-sanglibutan, halika, mag-inuman tayo. Pataas ka pa ng kamay. Enjoy! Kaladkarin ka. Ano yung kaladkarin? Madali kang dalhin. Sige, huwag ka na magsimba! Mag-outing tayo! Mas maganda nung palangoy-langoy pa. Diyan ang init-init. Mga kapatid, huwag nating ipagpalit. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng blessing para ipagpalit natin sa mga bagay ng Diyos. Personal. Ito po. Do you pray? Ano yung prayer mo sa Diyos? Ang prayer natin hindi para humingi. Ang prayer natin para tayo maging kagamit-gamit sa kanyang gawain. Kagabi ho, sabihin ko sa inyo, ang sakit. Hindi ko sinasabi si Ma'am Del, ay sakit. Talagang tinalian nila, nilagyan ng luya. Sabi ko, kulang pa, bawang paminta. Iluto nyo, may bulalo ka na. Ha? Ang sakit-sakit. Pero hindi ko siya ginising. Ang ginawa ko, niluogan ko ng kaunti. Nilagyan ng luya. Yun. Ay, sakit-sakit. Pero tatawagan ko na sana si Brother Mord. Hindi ko alam kung nasaan si Brother Mord. Baka nag-backslide. No? Pero nag-pray ako, Panginoon. Pagalingin niyo po ito. Gusto ko pong mag-preach bukas. Abay, pag-gising ko, ginanong ko. Abay, ayos. Tapos, taas-taas ko. Aray. Galing ng Panginoon eh. Mga kapatid, ang iba kasi naghahanap pa ng dahilan. Parang madilim ang langit. Yung utak mo ang madilim. Mga kapatid, dapat nating bigyan pansin ito. Are you listening? Huwag tayong maging kaibigan ng sanlibutan. Hindi dapat tayo makipag-compromise. Hindi na dapat ang Kristiyano namimiesta. Alam niyo ba yung piyesta? Ang piyesta, handa yan sa Diyos-Diyusan. Sabi, birthday ni San Juan, birthday ni Bartolome, birthday ng kapitbahay ko. Pupunta ka doon, naghahandaan. Ay sabi ng Bible, huwag kang sumamba sa Diyos-Diyusan eh. Hindi tayo namimista. Ang piyesta natin, every day sa pagpapala ng Diyos, every Sunday, because Sunday is for the Lord. Siniselebrate lagi natin ang kay Kristong pagkamatay, pagkalibing, at higit sa lahat, ang pagkabuhay na maguli.
Wala na siya sa libingan. Wala siya sa cross. Siya ay nasa langit. At sabi niya, call unto me, and I will answer thee. Amen? Another verse, Psalm 73. Psalm 73, verse 27 to 28. Ang sabi ng Bible, for lo, they that are far from thee shall what? Yun, pag malayo ka sa Panginoon, ikaw ay mapapahamak. Sabi diyan, Psalm 73, 27 and 8. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all of them that go on warring from thee. Verse 28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all of thy works. See? Huwag tayong magturuan, mga kapatid, para magsisihan. Oo, ang maganda, humarap ka sa salamin. Tingnan mo sarili mo, ano ma-realize mo, pagkukulang mo sa Diyos, kausapin mo ang Diyos. Huwag mong yung iyong doubt, yung pag-aalinlangan mo, huwag mong i-share sa iba. At pag discourage ka, huwag mong i-share sa iba, baka ma-discourage din. Ang i-share mo, paano ka pinagpala ng Diyos? Oo. Ay, sabi nung yung sa Guam, nung first anniversary, maraming inimbitahan yung sila, Brother Aresi, marami silang inimbitahan. May mga pastor pumunta doon. Akita nila, ang tao, ang dami. Sabi sa akin ng pastor, where did you get these people? I thought that your anniversary was yesterday in your motorcade. I said, no, this is the anniversary. Where did you get them? I said, here in Guam. Alam nga naman sa Saipan. See? How did you do this? How did you? Wow. Mga kapatid, ang Diyos pag gumawa, sasabihin ko sa iyo, masisiyahan ka. Hindi ka madi-discourage. Ibi-bless ka ng Panginoon. Tandaan po natin, dahil sa message na ito, mga kapatid, ito'y personal. Kaya sabi ko, the title of this message is, this is for you and for me. Hindi ko tatapusin po. Kasi ayaw kong sumama ang loob niyo sa akin. Nasa kalaghatian pa lang po ako. Kaya mamayang hapon, 5 o'clock, dapat nandito ka. Ang sabi ng Bible, doon sa Psalm 73, they that are far from thee shall perish. Kaya huwag kayong lalayo. Lapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Inaakay ko kayo sa Panginoon. Inaakay ko kayo paano kayo pagpapalain ng Diyos. At tayong mga seniors, habang pa-senior ng pa-senior, ay maging great example tayo sa mga kabataan, paano tayo lumalapit sa Diyos. Amen? Tayo po ay magsayang lahat. At una po, sa amin po mga bisita, mayroon pong lalapit sa inyo na church member, church worker. Sumama po kayo sa kanila para kayo kausapin paano makatiyak ng langit at paano maibahagi paano sumunod sa Panginoon. Sige po. Sige po. Sama kayo sa kanila. Sige po, sige po. Sama po kayo sa kanila. Sige po. Lahat ng bisita po namin, please. Amen. Ushers, pakitulungan sila. Amen. Amen. Sa mga mananampalataya, sabi ko po, the title of this message is for you and for me.